Ito si Randy. Iba na. Ano bro, mga religious topic bro, baka interesado ka. Ano bang church mo, Brother Randy? Christian. Christian, so Catholic ka bro? Christian Christian marami lang. Christian eh. Christian, Catholic nga. Ay, Catholic ang original Christian. Catholic din naman ng Christian. So Catholic ka? Hindi. Kristiyano lang. So ano kayo, mga born again, Baptist, ganon? Hindi din. Di ba yung mga Christian, bro, nagpapatotoo kay Kristo yan kahit saan niya magpunta. Correct. So, ganun kayo, Randy, kaya niyong patotohanan si Kristo sa mga hindi mananampalataya? Yes. Okay. So, kunyari, hindi ako mananampalataya, isa akong Buddhist. Tatanungin kita, Randy, patotohanan mo nga sa akin si Kristo. Ano ang itsura niya? Wala tayong yun lang. image na talagang nagpapaano na. Paano niyo papatotohanan si Kristo niyan? Kasi Totoo naman, wala. May nakikita. Teka muna, Kapitan, dito, dalawa lang muna. So, ang tanong dyan, Kristiyano, tas hindi kilala si Kristo. Paano niya nalaman sarili niya Kristiyano? Kilala sa mukha? Ulitin ko. Teka muna, Tutan, mag-meet ka muna. Pag dalawa lang nag-uusap, huwag ka muna. Ano bang ibig sabihin? Hindi mo na kilala sa mukha? Sinas ba yan? Sinas? Captain, huwag ka muna magsalita. So, ulitin ko, no? So, nung si Kristo ba, invisible ba siya? Ba't hindi nyo alam yung mukha niya? Ay, oo. Oo, nasa... Ay, nakita na yata nila si Kristo. Nakita na. Tutan, ayaw mo naman. Ikaw na lang kaya, Tutan. Sige, ako tanungin mo. Nakita mo na ba si Kristo? Oo. Saan? Doon sa templo. Namin. Sa templo, saan templo? Sa simbahan, sa kasimbahan. Baka siya si Bibigay ko sa yung talata, tahimik ka muna, ha? Baka siya si Juan at saka si Pablo. Bro, Tutan, huwag ka tumawa kasi pinag-uusapan natin yung relihiyon. Natuwa ako sa iyo, nakita mo sa templo. Debate tayo, bro. Lalaban ka ba? Sige, patunayan mo nakita mo si Kristo. Sara. Sa pamamagitan ng templo. Ayan. Sige. Yan, maganda. Sige. Okay. Lalaban naman pa. Kala niya. Larawan ni Kristo ang topic, larawan ni Kristo. Baguhan lang ako, ha. Huwag mo Patunayan mo. ha. Patunayan mo nakita mo si Kristo. Ayan. Huwag mo akong bubugbugin masyado, ha. Baguhan lang ako. Babait naman ako eh. Yan. Eko, Uncle Nas. Alam mo kung Eko. Ito. Kayo muna mag-moderate kasi nais ko pa yung mic ko. Hindi ko pa maayos eh. Ito si Bencho. O si Detective kasi ako baguhan lang naman. Okay, sino pwede maging moderator kahit. So ang rules, babasahin ko yung rules dito. Nasa akin pa ba yung rules? May rules ka dyan, Bench? Importante lang naman dyan yung categorical, tapos yung segundo ng pagsagot, tapos yung mga oras, tapos yung... May clean lang, bro. Hindi, kailangan ko mahaba, mahirap yung papatunayan ko, baguhan lang ako. Kailangan ko ng oras. Ganda ng tawa ni Captain eh. Hindi ba makakalaban mo? Ako ang makakalaban niya, baguhan lang ako. Papatunayan ko na makikita mo ang itsura ni Kristo sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan. Alright. Nakita mo si Kristo, ha? Ayun nga si Kristo nga. Makikita mo nga si Kristo sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan. Alam mo, Okay na. deal na. Nagpupunta ako sa simbahan. Iba-iba yung mukha ng Kristo. Ikaw na lang kaya lumaban. Ganito na lang, dalawa kayo lumaban. Baguhan lang ako eh. Hindi, Randy, ano muna? Yes, sige, ikaw. May ka lang muna dyan, Randy. Sinasalo ka na nga ni Captain. Si Captain ang bahala. Laban to ng INC tsaka Catholic. Sige. Basta baguhan lang, Randy, ha. Huwag mo masyadong bugbugin sa topic, ha. Ako, do or die na talaga to, no? Ako, lalako ni Nas. Okay, ang liar mapupunta sa impyerno, ha? Oo, ang liar mapupunta sa impyerno. Baguhan ka lang, ha? Baguhan ka. Oo, baguhan lang ako. Sinungaling mapupunta sa impyerno, okay? Oo, mapunta talaga sa impyerno. Si Felix Manalo, langoy na doon eh. Bigla. Uncle Bench, pwede ka? Sino pwede moderator?
Ba yan? Tagal. O sige, Uncle. Tayuan na natin yan. Para matuloy. Alright. Yan mo, ilagay mo agad. Sino Yung paksa Uncle Nash, baka andyan ka pa, yung topic, ibasahin natin. Ano, bilis. Hindi ko pa alam yan. Matatalo. Ano yung rules and regulations? Mabasahin ko? Teka. Rules and regulation natin. Teka. Basa ako. Pero pala nito, mag-assist ako pag ma-moderate. Teka. Time natin. Teka na, babasa tayo. Makikita at makikilala si Kristo ang kanyang itsura at larawan pa ng Sino mo kumoderate ko? kahit sino tulungan na lang. Sino ba? Yung Ang sabi ko nga Sino mo kumoderate? magtutulong ako pag ma-moderate. Sundot-sundot ako. kasi nag-i-echo sila, kaya So game na. Wala, baguhan lang ako. First ko to, baga, parang nanibago ko. Teka lang. Hinuhugot ko pa yung natin rules and regulations. Wala mo na magsalita ako muna. Dinig naman ako, di ba? Dinig ka bro, dinig. Dito ako, may echo. So, rules and regulations natin. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil na sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas sa 20 seconds. No? At ang moderator magbabantay ng 20 seconds time at magsasabing next question, hindi po ang debater. Number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, no? Next question agad, wala nang paliwanagan. Number 4, kung anong tanong, yun lang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa inilatag ng affirmative or negative side at sa rebuttal stance sa cross-examination, pwede na magtanong ng kahit ano. Inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa tema. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Mabawasan na 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang pinaglalapatan. No? Ito, number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unprofessional attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin or moderator's decision is always final. Hiningin ako sa ito lamang ang ilan na patakaran bilang pagsasayos ng debating ito. Number 12. So, yan na yung pinaka-rules and regulations natin, mga uncles. So, Sangayon po ako. okay. So, sangayon kayo. Okay, mute na ako. Pakituloy. Ayan, Uncle Ben, sanay mo, sangayon siya sa nabasang rules and regulation kung magpapailala. Kasi yun yung gagawin. Ayun, kapatid. Uncle Ben, ikaw ba? Ay, si Uncle Detective, ikaw ba? Sino ba sa inyo? Okay, sige. Wala siya. Ikaw na lang. Hindi, baka nasa trabaho si Uncle Bench eh. Okay, sige. Kapitan Tutan, inaagrihan mo ba yung rules and regulation na nilatag niya? Ayun, kapatid. Sangayon, maliwanag ha. Ikaw, Uncle Boy, sinasangayunan mo rin yung rules and regulation. Sangayon po. Okay, so ngayon, sisimulan na natin ang isang formal debate. 12 minutes po. Ano ba ang ating topic? Ulitin natin. Patutunayan ko po para maging klaro sa both. Patutunayan mo po na ang isang Kristiyano ay makikita si Kristo sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan. Yung kanyang itsura, dun mo siya makikita. Sandali lang po. Huwag ka tumawad, Kapitan ano? Tutan, Seryoso tayo. umpisa pa lang, pipigilan na natin yung pagtawa kasi nagsisimula na tayo sa debate. Medyo magiging mahigpit tayo as a moderator, no? So okay na tayo rito ha, Kapitan Opo. Tutan sa nilatag ni Uncle Boy. Deal yan, siya naman may gusto niyan. Deal. Okay, sino ang affirmative dito, Uncle Boy? Ikaw. Ako siya. Okay. Okay, timer natin. Sino ba ang timer natin? Ito, lagyan natin ng oras. Di ba pwede dito maglagay ng oras?
So, simulan lang natin yung timer. Ano ang ano natin na to? Si Uncle Fred sana, Asambel. 12 minutes sana, 12 minutes yung first presentation, tas conclusion. Ay, tanungan, 10 minutes lang. Okay. 12, Ano lang, 10. chill. Parang nagkakapi lang na usapan. Ganun Okay. lang. 12, 10, 5 minutes sa conclusion or 10 din? Conclusion, 5 minutes lang. 5 minutes, okay. So, ang ating format, 12, 10, 5, okay? Alright. Okay. Ready na both side, ha? Alright. Okay. Ibigay na natin ang unang debate kay Uncle Boy. Go ahead. Salamat sa lahat. Timer starts now, ha? Okay. Alright. Salamat sa lahat ng mga na ipag-participate. Sa ating mga katunggali ngayon si Kapitan at sa ating moderator si Detective at ang tutulong mag-moderate si Uncle Nash. So babasahin natin yung aking batayan, no, na pag ang mga Kristiyano nakikita at nakikilala at kayang patotohanan si Kristo kahit saan magpunta sa pamamagitan po ng simbahan, hindi sa pamamagitan ng palengke, no? So bakit po simbahan? Letra por letra po kasi po letra por letra awit 27 talatang 4. Anong sabi sa Biblia? Letra por letra. Basahin natin. 27 talatang 4. Sabi dito, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kanyang templo. Doon mo pala makikita ang kagandahan ng Panginoon. Bakit maganda sa paningin ng tao ang Panginoon? Saka bakit may tumatawag? Ano yun? Sa akin ba yun? So, yun, no? Pasensya na ng mga interruption, no? Bakit makikita mo ang kagandahan ng Panginoon sa templo? Kasi po, no, nandun po yung kanyang imahe, no? Pag binasa natin dito sa Isaiah 19:20-21, meron po ba talagang imahe pag ikaw po ba ay mag-worship doon sa lugar ng templo? Ay meron po, magkakaroon po talaga, at ito po ay mga kagamitan sa pagsamba. Sabi dito, in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. 'Di ba? Altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, sa lugar ng lupain ng Ehipto, and the monument of the Lord at the borders thereof, at monumento ng Panginoon, no, sa mga hangganan. Ano yung monumento sa Hebrew? Yun yung tinatawag na maksiba or standing stone image, nakatayong larawang bato. At makikilala mo nga ba si Kristo doon? Yung Panginoon doon na si Yahweh? Yes po, no? Kasi sabi dito, it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. Ito daw ay pinakatanda at patotoo. Yun pala, doon mo pala mapapatotohanan ang Panginoon, no, sa pamamagitan ng nakatayong larawan na bato, no? Pinakatanda at patotoo sa Panginoon, for they shall cry to the Lord because of the oppressor. He shall send them a savior and defender to deliver them. Padadalan ka daw ng tagapagligtas at tagapagtanggol pag ikaw daw ay umiiyak, kung saan magkaroon ng altar at monumento ng Panginoon o larawan ng Panginoon. Sa talatang 21, makikilala nga ba? Yes po. And the Lord shall be known by the Egypt. Shall be known. At makikilala ang Panginoon ng mga taga-Ehipto. O di ba? Nakilala nga eh. Bakit nakilala? Di merong patotoo. Ano yung patotoo? Larawang bato. Nakatayong larawang bato ng Panginoon. Sabi dito, and they shall worship Him with sacrifice and offerings. At ikaw at sila ay sasambahin ang Panginoon sa araw at sa lugar kung saan magkaroon ng altar at imahe ng Panginoon. At ito po yung mga kagamitan sa pagsamba. Hebrews 9 verse 1, 22. Ginagamit sa pagsamba, kaya hindi sila sinasamba, bagkus ay sila lang ay kagamitan sa pagsamba. Ngayon, ano ang katuparan nito sa New Testament? Si Kristo po, no? Colosas 1:15. Siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Letra por letra. Ang imahe ng Diyos na hindi nakikita, na nasa loob ng templo, awit 27 talatang 4, upang
makita ang kagandahan niya. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Kay Felipe, nung sinabi ni Felipe sa kanya, John 14 verse 8 to 9, kasi ito talaga yung pagnanasa ng tao ang makita ang Diyos, no? At si Kristo ang first fruit. Kaya nga kung kayo Kristiyano, tas walang imahe si Kristo, wala kayong silbi, di ba? Kasi wala kayong hindi fulfillment, hindi ma-fulfill yung inyong pagnanasa. Kasi lang kayo maging atheist eh, no? Sabi dito, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. O di ba masisiyahan sila? Kasi yun nga yung desire ng tao, ang makita ang Diyos, ang malasap ang Diyos, ang makita siya. Ngayon, ang sabi sa kanya ni Kristo, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin, ay nakakita sa Ama. Papaano mong masabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Letra por letra. Letra por letra. No? Kaya nga dito sa Juan, siya talaga yung paunang palasa, no? Kasi ang Diyos, makikita natin pag tayo nagtagumpay, Revelation 22 verse 4, at ang kanyang pangalan ay matatatak sa ating noo, yung kanyang being pangalan. Ngayon, dito sa unang Juan, kaya mahalaga talaga mag-incarnate si Jesus Christ, no? Para makita natin ang patikim ng ating pangako. Sabi dito, talatang letra por letra, sabi dito, mga minamahal, ngayon ay ang anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y makikita bilang siya. Yung bilang siya, yun yung pangalan. Bilang siya at makikita ng mukhaan. Letra por letra. O sino to? Si Kristo. Letra por letra. Kolosas 1:15. Sabi dito sa 2 Korinto 4 talatang 6. Kaya't kami, sabi dito, 4:6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi magningning ang ilaw sa kadiliman, yung let there be light, and God said, sa Genesis 1-2, kama John 1 verse 3-4, ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Muka ni Hesukristo. Sinong may ayaw sa mukha ni Hesukristo? Ayaw ipakita sa tao na hindi nakita ng mga protestante kasi bihag ng dyablo, daya ng dyablo, hindi nakita ang mukha ni Kristo. Sa talatang 4, itaas nyo lang. Anong sabi sa talatang 4? Na taliwas sa 6, ang aral ng mga nabitag ng dyablo, ang mga hindi mananampalataya. Basahin natin to. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos sa sanlibutan. Ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag. Si Kristo yun. Makita ang liwanag ng Ebanghelyo na kaluwalhatian ni Kristo, letra por letra, na ano? Siyang larawan ng Diyos. Kaya mahalaga talaga ang larawan ng Diyos na si Kristo. Imago Christi, may aral talaga ang Roman Catholic Church diyan. Bakit? Siya ang unang palasa ng paraiso. Unang Korinto 15 talatang 20-23. Ang first fruit. Ano yon? Katuparan, fulfillment, Revelation 22 verse 4. Basahin natin to. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang noo. Beatific vision at beatific knowledge. Ayun po ang paunang palasa ay si Kristo. Kaya nga dun mo yung pagnanasa ng tao, no? Pag binasa natin sa Psalm 17 verse 15, yung fulfillment iyon, kumbaga wala ka nang hahanapin pa eh. No? Kumbaga so yun yung sukdulan ng pagnanasa ng tao na hindi natin maasam ngayon, kundi si Kristo ang paunang panlasa bilang ebidensya na meron talagang katuparan na ang tao at ang Diyos ay magiging iisa bilang relasyon, bilang isang pamilya. Inaanyayaan tayo ng ama at ng anak na makiisa sa pagmamahalan nila. Sabi dito, tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha
Sa katwiran kapag ako'y gumising, ang aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Masisiyahan. Doon na yung fulfillment ng kasiyahan mo ang makita ang Diyos. Kaya si Kristo yung imahe ng Diyos na hindi nakikita, no? Siya yung paunang patikim. Tapos wala kayong imahe, yung mga protestante, iyan ang dinaya ng dyablo. Kasama MCGI, kausap ko ngayon ay INC, mga born again, mga Baptist, mga SDA, mga satanista, mga kulto, mga mangmang, no? Ang ginagawa nila, pag nandiyan yung imahe ni Kristo, kanilang winawasak. Yun ay gawain talaga ng kaaway ng Diyos. Awit 64, talatang 5, simulan natin sa talatang 6, 3, o 1905, ang dating salin, paborito ng mga protestanteng mangmang. Sabi dito, itinaas ang inyong mga paa sa mga walang hanggang guho ng lahat ng kasamaan na ginawa ng kaaway sa sanktuaryo. Ano yung sanktuaryo? Letra por letra. Hebreo 9:1-22, mga kagamitan sa pagsamba. Winasak ng kaaway ng Diyos. Sino mga kaaway ng Diyos? Hindi mga protestante. Pag nakakahawak ng banal na bagay, niyuyurakan, sabi ni Kristo, awit 76, letra por letra. Ang mga kaaway nagsisiangal sa gitna ng iyong kapulungan, kanilang itinaas ang kanilang mga watawat at pinakatanda. Sila'y tila mga taong nagtataas na mga palakol sa mga kahuyan. Ang mga gawang inanyuan, kita mo yung sanktuaryo pala, mga gawang inanyuan pala yon, no? Doon ay kanilang pinagputol-putol ng palakol at mga pamukpok. Kanilang sinilaban ang apoy ng iyong sanktuaryo. Sa kanilang mga dinumihan ang tahanang dako. Tahanang dako o dakong tagpuan, iyon yung simbahan, yung templo ng iyong pangalan hanggang sa lupa. Kanilang sinabi sa kanilang puso, ating gibaing paminsan. Sa kanila sinunog ang lahat ng mga dakong tagpuan sa lupain. Ano ang tawag sa mga taong yon? Sa talatang 22, sabi dito, bumangon ka, O Diyos. Ipaglaban mo ang iyong sariling alalahanin mo kung papaanong dinuduwagi ka ng mga mangmang buong araw. Ano yung mangmang? Inutil, foolish. Iyan pala ang ginagawa ng mga protestante ngayon. Bakit mangmang? Bakit mangmang? Bulag ng dyablo. Ikalawang Korinto 4:4, Revelation 7 verse 1-3. Time Okay na. na. Salamat. Uncle Boy, okay lang ba? Pwede ba tayong humingi ng tulong para sa timer natin na makita rin nila? Sino kaya pwede dito? Sige ako. Uncle Nash, iyan Wala ang kasi mga... kanina kung anong oras ka naglatag, kaya 12 minutes eh. Wait, nilalabas ko lang yung timer. Ayan. Okay. Pantay lang muna, sandali. Abangin natin yung ating timer. Shoutout muna sa ating 27 viewers. Ngayon po ay nagkakaroon tayo ng debate sa pagitan ni Uncle Boy Letra at ni Kapitan Tutan. So after na mai-provide natin yung timer, susundan ito ng 10 minutes ba? 7 minutes. 10 minutes yata. 12:05 sila eh. O sige. Again. Teka, sorry. Ano pa pala na? Okay. Teka lang, i-add ko muna para nakikita nyo rito. Sila. So, ulitin natin yung ating paksa. Uncle Boy, yung ating pinagdudumarihan para sa... Patutunayan na game ko pero ano yan, Wait lang, tapusin ko lang to, tapos mag-ano kayo sa tayo.
10 minutes Uncle, yung cross-examination. Habang nagkakape. Ayan, 10 minutes, Uncle. Yung 20 seconds natin, Uncle, wala tayong makikita. Wala, sabi ko na lang next question. Okay, sige, okay. Ready ka na ba, Kapitan Tutan, para sa pagtatanong? Kanina pa ako ready. Okay, sige. Uncle Boy, ready na ba? Ready na. Okay. Simulan na natin. Question and answer. Okay, starts now. Unang tanong, kaya bang panindigan na yung mga letrato at mga rebulto sa simbahan ninyo, ayun talaga ang pagmumukha ni Kristo? Yes or no? Yun talaga yung pagmumukha ni Kristo. Kasi yung mga mukha Categorical question, yes, yes or no? nga eh. Sinabi ko nga, yun nga, yes nga eh. Ako, mga kapatid, stop timer muna. Ganito mga kapatid, kung meron tayong objection, pakikuha ang attention ng moderator para maging maayos tayo. Okay? Kapitan Tutan. Ito ba yung Yes. objection o ano ba? Okay na, nag-yes naman na siya. So, ulitin natin ha. Iulit mo yung tanong, then pag i-go natin yung timer. So na, narinig ko na, sabi ko yes. Sabi ko Okay, paninindigan sige, ko talaga. Timer, Nga, start now. yung mga imahe na yan, pinanindigan na naman talaga ng simbahan yan, no? Talaga sinabi na legit yan. Kasi nakabata yan sa Shroud of Turin. Yung Shroud of Turin, doon bumakat yung imahe ni Kristo nung siya'y inihimlay. Doon sa himlayan niya, doon sa kuwebang inukit na bato. May pinambalot sa kanya doon. Yun yung tinago ng Roman Catholic Church. Kasi mahalaga nga yung imahe ni Kristo. Sa inyo lang hindi mahalaga kasi inaya kayo ng diablo. Next question, bro. So, sabi mo, kaya mong panindigan. May nakapagpinta na ba sa mukha ni Kristo? Meron o wala? Meron, si St. Luke. Pininta niya yan nung kasi artist si St. Luke eh. At ginawa ng Kailan kopya yan. nabuhay Teka si muna, St. Luke? 20 seconds. Sadalang, stop muna. Please, Kapitan Tutan, meron siyang 20 seconds. Ibigay natin sa kanya. Okay. Hanggat hindi pa tayo next question, manatili tayo nakamute. Okay, go ahead, Uncle Boy. Si St. Luke nagpaint yan ng imahe ng mukha ni Kristo. At ang malupit pa nun, yung babying Kristo ang kanyang pininta. Kita mo yung kanyang pininta? Babying Jesus Christ. Yung letra por letra pininta niya na nakasulat sa Biblia. Isaiah 19, 19, 20, 21, pabilang patotoo sa Panginoon. Si Kristo yon. Kaya mahalaga talaga mukha ni Kristo. Kung walang mukha ni Kristo, daya ng diablo. Binulag ng diablo. Tapos na. Hindi, 20 seconds yun. Next question, bro. Okay, next question. Yung adult na siya, may nagpinta ba ng kanyang pagmumukha? Yes or no? Yes, ang daming pininta ng Catholic Church. Punta ka sa simbahan ngayon, ng mga Orthodox na legal sa painting. Kami naman, nililo. Kaya kaya na, nag-echo ko. Isaiah 19, 19, 20, 21, nakatayong larawang bato ng Panginoon sa Ehipto. Mga Kristiyano na punta sa Ehipto, letra por letra. Okay. Next question. Yung pinta na yon na sinasabi mo, kailan na ipinta yon? 33 AD nga kay St. Luke. Di mo ba kilala si St. Luke? Okay. St. Luke, makinig ka muna kasi 20 seconds. Para hindi na mahirapan magsawa yung moderator. Uncle Boy, Kapitan Tutan, isa pang bat-in mo, nasusunod, mabibigyan na kita ng first warning, ha? Okay. Manatili lang tayo nakamute, bigyan natin 20 seconds. Okay, Uncle Boy, go ahead. Start now. 33 AD, yun ano ka ba? Si St. Luke? Di mo kilala si St. Luke? Si St. Luke, nung panahon na yun, kilala nila si Kristo, nakita nila si Kristo, kaya sila ang magpipinta. Alam nga naman magpinta kami. Kami yung ngayon kinokopya na lang namin yun. Tapos yung imahe nga ni Kristo, nung namatay siya, andun nga sa pambalot, nasa Bible yun, yung naiwang pambalot. Next question, bro. Nasa simbahan yun, nakatago yun kasi nga gusto yung anuhin ng mga invaders dati, winawasak ng mga nagnanakop sa Christianity. Wala kayo doon nung nagkakasakupan. Kaya ang ginawa ng mga Kristiyano, makinig ka muna kasi. 20 seconds. Wait lang, Uncle Boy. Uncle Nash, okay, gumagana na. Next question, please. Next question, please. Okay. 20 seconds yun. 20 Wala seconds oras yun. eh. Hindi, Nakikita matagal mo ba yung oras nung nagsasalita ka? Hindi. Ayan, nakikita ko may oras. Hindi ba nakita?
may moderator Wala. tayo rito. Okay, magantay lang po sa next question, ha? Okay, Okay, go ahead next na sa question. pagtatanong, Kapitan Tutan. Kaya bang ipakita yung orihinal na pinta? Yes or no? Paano papakita? Nasa simbahan nga, hindi naman yung sa akin. O, paano kukunin ko, nanakawin ko para lang ipapakita ko, sasabihin ko sa mga obispo, pwede ko ba bang kunin to, ipapakita ko lang sa kaibigan ko si Kapitan? Pwede ba yun? Kaya nga pupunta ka ng simbahan, Abit 27 talatang 4, pati yung shroud of Turim, hindi yung pininta. Dugo ni Kristo yung bumakat doon, pati yung pinambalot sa kanya. Next question. Kung sinasabi mo nasa simbahan, mayroon ka bang may pakakita kahit picture man lang? Meron o wala? Picture nga yung pinta, ano ba picture? Tanggal na, Pag sinabing picture, kasama doon painting, kasama doon rebulto. Kasi pag sinabing picture, imahe. Hindi porket picture, parang pictorial na selfie. Sa modern yun, wala namang camera dati. Yung painting, yung imahe, considered yun as picture. Kasama yun sa salitang picture. Kung ngayon, alam mo na, naturuan na kita. Pati yung bumakat sa mukha niya, doon sa shroud of picture na rin. Ninanawin ko ulit ha. Yung pintang yon, na nasa simbahan ko no, may picture ka ba nun? Meron o wala? Meron sa internet ang dami. Bibigay ko sa iyo, ha? O, pero Pwede yung bang actual, ipakishow? makinig yung ka picture? muna. Kapitan Tutan, hayaan lang natin, bigyan natin sa kanya yung 20 seconds bago yung follow-up question. Kanina pa to eh. Meron nga 20 seconds, 19 seconds pa lang oh. Ito si ikaw pa Wag ka muna, Mr. Moderator, pagalitan mo nga to, Sandali lang, tumatawa. kapatid. Stop timer mo na. Isa na lang, Kapitan Tutan, mabibigyan kita ng first warning, ha? Nakailang na ako, abiso sa iyo. Ibigay natin yung 20 seconds sa sasagot. Okay lang ba? Okay, Uncle Boy. Sige, go ahead. Papakita ko sa iyo, may mga picture ako dito. Oh, ginawa nila ng copy yan eh. Oh. Ang dami niya, no? Pakita ko sa iyo, ha? Oh. Teka. Oh, ayan, oh. Okay, next question, please. Ang dami, oh. Oh. Next question, Ang dami, please. oh. Oh, ayan, talo ka na. Next Yes, question, sir. please. Yung pinta na yan ba ay yung sinasabi mong nakatago doon? Yes or no? Copy to kasi nga hindi naman uso yung Xerox copy dati. So konti lang yung pinta ni St. Luke ngayon, kinokopya nila. Ito yung itsura nung kinokopya ng mga sinaunang Kristiyano. Oh, alam mo na. Okay. Ayan oh. Ang linaw eh, talo ka na eh. Wala kang magawa dito, bro. Oh, ayan oh. Teka muna, may 8 seconds pa. Okay ka nang okay. Ngayon, talo ka na. Meron ako napakita. O, talo ka na. Aminin mo na. Sabi ko Mr. sa Moderator, tumawa na naman eh. Habit na talaga nito yung pagtawa kahit Okay, wala Uncle Boy, nakakatawa. sandali lang, ha? Next question, please. Next question. Moderators time, moderators time. Bro, warning ha. Isang tawa mo sipa na. Considered talo ka na ha. Sige. Pinag-uusapan natin dito. Salita ng Diyos, tawa ka ng tawa. O, sige. Kailan mo ipinta yung sinasabi mo? 33 AD nga. Si St. Luke nga. Hindi mo ba alam buhay ni St. Luke? 33 AD. Si St. Luke, 33 AD. Ilang beses mo nang tinanong yan? Again, si St. Luke, 33 AD. Nandun. Wala ka na may tanong, no? Ulit-ulit yan nga. Ginawa na nga nila ng copy, oh. Para hindi mawala. Ayan eh. Pahiya kayo. Wala kayong ganito eh. Meron kayo pinta ni Felix Manalo. Hanapin ko yung rebulto ni Felix Manalo dito. Next question. Ay, next question. Okay, next question na tayo ha. Yung sinasabi mong pinta nung 33 AD, meron ba yung date? Meron o wala? Ano? Merong paint? Ano? Meron bang date dyan na nakalagay? Date ang hinahanap, Uncle Boy. Meron nga. Si St. Luke nga yung sinabi, 33 AD. Nasaan Kung yung ngayon, date? Pakita mo nga yung date. date nga. Ayan nga, St. Luke nga eh. Wala Sandali natin lang, natin yung date moderator's time. Sandali lang. Tutan, ang tanong mo, isa-isa lang ha, kasi ang tanong mo kanina, tinatanong mo lang kung may date. So hayaan mo na natin kay Uncle Boy yung 20 seconds. Sige. Okay? Sige, go ahead, Uncle Boy. O ang date nun, 33 AD. Kasi nga si St. Luke, ano bang taon si St. Luke? Wala nga naman sa panahon natin yan si St. Luke.
Isip-isip ba, gagamitin mo ba yung utak ba? 'Di ba ngayon, ang meron kayo, rebulto ni Felix Manalo, pambihira oh. Oh, kulay tanso eh. Rebulto Okay. ni Felix Manalo. Please. Yun. Next question. Doon mismo sa painting, meron bang date doon nakalagay? Meron o wala? Meron nga yung pangalan ni Saint Luke, namuhay siya 33 AD. Kanina ko pa sinagot, next question. Wala ka na ba iba Pwede matanong? mo bang ipakita yung pangalan at yung date doon mismo sa painting? Kung totoo yung sinasabi mo o gawang kwento lang yan? Hindi to gawang kwento, ayan oh. O artist. O Saint Luke. Kailan namuhay si Saint Luke? Oh. Ayan oh, artist oh. Walang oras ha, kaya magsasalita ako, walang naka-oras. Pambihira. Okay, yung sinasabi ko, yung date dyan mismo Ito sa nga painting, hindi naka-caption, Brad. Kasama na nga Hindi sa yan. date. Makinig ka muna. Nasaan yung Makinig ka okay. muna. Ah, Sumasagot nga ako. Kapitan Tutan, marunong ba tayong umintindi? Pag mayroon Brad, tayong walang oras yung kanina, Brad ah. Ang daya nyo talaga eh, no? Hindi nyo binibigyan ng oras, tapos pag nagsasalita ako, bigla kayo maglalagay ng oras. Pag gagawin kasi, magbigay kayo ng objection. Aroy, Kasi meron tayong moderator dito eh. Hindi tayo pa pwedeng biglang sasabat. Kung meron ka napansing kakaiba, pwede mong tawagin ng attention yung moderator. Hindi yung bigla kang sasabat at magiging magulo yung ating debate. Okay? So, sige, again, sige. ayusin natin, no? Kung meron kang napapansin, Okay na, okay na, attention, okay okay? Okay, ulitin na ng tanong at go ahead, Kapitan Tutan. Ulitin ko yung tanong, ano? Doon mismo sa painting na sinasabi mo, ano, nakapinta o nakasulat ba doon mismo sa painting? Huwag sa Google kasi kung i-google mo, syempre may caption niya nakalagay para researchable, ano? Doon mismo sa painting, meron ba doon nakalagay na pangalan ni St. Luke's at date kung kailan niya ito na i-painting? Meron o wala? Meron. Oh. O Pakita. sabi dito, makinig ka muna. O sabi dito, o yung painting, the date of the painting, likely thinking of the date of the painting. O sabi dito, 180. Ayan eh. Next Oh, question. Bira yan. Andali naman ng tanong mo. Next Hirapan mo. question. Okay. Moderator. Okay, ano yun, Kapitan Tutan? Ang hinihingi ko yung nasa painting mismo, hindi yung Stop time. nakasulat sa caption. Wait Stop timer muna. Okay, go ahead, Kapitan Tutan. Pare, ganito ang hinihingi ko, pare, para malinaw tayo, ano? Ang hinihingi ko, ganito. Yung nasa painting mismo nakasulat, hindi yung naka-caption at nilagay ng kung sino mga researcher. Ang hinihingi ko, ang inihingi ko mismo, yung nakasulat mismo doon sa painting. Ang mga artist ay naglalagay ng kanilang pangalan at Magtanong ka lang, date. magtanong ka lang. Okay. Okay Nasaan na mo. Tatanungin natin si Uncle Boy sa kanyang counter objection. Uncle Boy, meron ka bang Ang counter objection ko, ang oras niya ngayon magtanong, hindi yung magpahayag. Wala naman siyang, meron ba siyang nakalagay dyan sa referensya niya na si Saint Luke nung nagpinta, nilagyan ng date? Doon mismo sa paintings? Ano, inutil ba yung mga tao doon na, kailangan may date yan na Saint Luke ha, kasi magtatanong yung Kapitan Tutan eh. Baka hindi pa niwalaan ni Kapitan Okay. Tutan yung ano. Magro-roll Klaseng tayo. tanong, illogical. So, i-rephrase mo na lang uli yung katanungan mo and then proceed tayo. Okay, Illogical yan. Okay, so aaminin mo ba na walang nakalagay na date doon kung kailan na ipinta at kung sinong nagpinta? Aaminin ba na walang nakalagay doon? Yes or no? No, kasi nga hindi mahalaga yung date doon. Hindi sila inutil makinig ka muna. Hindi sila inutil kagaya mo, napapalagyan. O Saint Luke, lagyan mo ng date yung painting mo ha. Kasi ipapakita namin yan doon sa bugok na si Kapitan eh. Baka hindi niya paniwalaan na sa'yo yan. Yung mga tao doon, meron yung tinatawag na autograph. Yung autograph, doon pa lang sa dating nung kanyang pagpinta, kilala na ng mga tao. Question for the last question. Hindi mo pala alam yun. Next question. Okay, next question. So, ibig sabihin, wala kang patunay na yung painting na sinasabi mo ay naipinta ni St. Luke's noong 33 AD? Yes or no? No, meron nga eh. Di mo ba narinig sinabi ko? 33 AD nga meron. Kagaya nung sulat ni Matthew.
Walang nakalagay dyan na sinabi ni Matthew doon sa Gospel of Matthew. Ako to si Matthew ang nagsulat ng Gospel of Matthew. Okay. Timer. Hindi Time yun na, ganun. time na. Kabubuan yun. Okay na mga kapatid. Iwas-iwasan lang po natin ang pagtawa, Kapitan Oh, Tutan, kasi nasa wait lang maayos tayo. Pare. Maging ano tayo dito, fair tayo. Iwas-iwasan Hindi, natin, sabi mo. Wait lang. Sinipa ko na, winarningan ko na eh. Last tawa na lang. Oo, kasi Sipahin ko na. maalis naman tayo ng hindi pag-uusap eh. Man, usap tayo dito religious. Tawa ng tao. Sinipa ko na. Sinabihan ko na, huling tawa mo pa. Kilala niyo ko ha, may isang salita ako. So, i-declare mo na, Uncle, sino nanalo sa debate, Uncle Detective. Okay. I-declare. Natapos ang ating debate dahil sa paglabag sa ating rules. By moderator, nanalo si Uncle Boy sa debate nito. Ay, salamat sa participation. Ayun, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Salamat. Yun o, palakpakan. So. Sige, Uncle Magic. Pasok. Gusto lalagyan ng date dun sa painting? Isusulat date dun? Corny nga eh. Corny. Ang baduy naman, Sa panahon ngayon, meron ang baduy ng question niya. tayong Lalagyan ng date. oo. Actually, ang mga artist noon, hindi yan naglalagay ng date. Wala naman kalendaryo noong time na yun. Hindi mo naman inutil to. Oh, wala ring ano yun eh. Wala ring autograph yun dati. Wala ring autograph yung mga ganun dati. Pero Hindi sila nag-ano no. ang ano kasi diyan, ang nangyayari diyan, yung pagkakakilala nila kay Saint Luke, yung mga gawa ni Saint Luke, kumbaga remarkable na yun eh. Meron siyang sariling style ng pagpinta. Kagaya ng mga pagsulat ng mga ng mga apostol, nalalaman nila kung sino yung author niyan. Doon the way pa sa pagsulat, nagkakaroon ng Saka sa tradition. O sa yun nga yung tradition pagkaanon. Kunyari, yung sulat ni Matthew, 'di ba, sabi nga ni Nash, walang nakalagay diyan na ako to si Mateo nagsulat ng ebanghelyo na ito. 'Di ba? Walang ganun. Pero bakit na-determine na si Matthew yan? Kasi nga yung sulat kamay, kumbaga yun parang signature. Sa'yo yun. Tsaka the way yung pagsusulat mo. Tsaka yung mga kasama mo nung time na yon. So may mga saksi nun nung sinusulat nila yan, di ba? May mga kasama nga sila niyan eh. Para maraming copy agad eh. Kasi ganun yung nakikita kong depiction sa mga movie nung nagsasalita si Matthew. Ilan yung nagsusulat nun? 2. Para 2 kaagad yung copy, no? Or isa. Basta may mga ganun yun eh. Kunyari si Saint Paul, nung nakabilanggo si Saint Paul, minsan ang tagasulat niya yung tumutulong sa kanya, mga kaibigan niya, kasi nakakulong siya eh. Diba? So sinusulatan niya yung mga lugar para at least kahit nakabilanggo siya, yung pangangaral niya hindi maputol. Mapalakas niya yung pananampalataya ng mga tao. Tsaka at least yung divine revelation ma-preserve. Palakihan ako. Ikaw, Uncle. Palakihan ako. Kahit yung nakita, yung na-discover na Good Shepherd na painting, anonymous yun eh. Anonymous yun. Nakasulat yan. Basahin mo, Uncle. Basahin mo. Ano ba yung Hindi ko malaki yan eh. Kasi iba yung natin ngayon, format ng live. the artist of the early Christian fresco or of the Good Shepherd in Catacomb of Brasilia is unknown. Like many works of art from the Roman catacomb, it was created by an anonymous painter, often referred to simply as early Christian's painter. Wala talaga nakasulat niyan. Tatanungin natin. Pero may Sige, Uncle. Tuloy. walang nakalagay na petsa at pangalan kung sino ang nagpinta niyan. Pero yung sinasabi diyan na yung painting ni Jesus Christ, yung kay Saint sinabi na nga eh, meron eh, original yan eh. Oh. So, sino i-refer nyo sa sinungaling Sasabihin lang ni Randy, gawang tao yan eh. Dapat gawa ng donkey. Lahat na nga, landslide na nga lahat ng mga ancient Christian, sinasabi nga, pinta yun ni Saint Luke. Kaya ang ginagawa nila, dahil si Saint Luke at nagpinta nun,
Alam natin si Saint Luke, isa sa sumulat ng The Evangelizer yan eh, 'di ba? Sumulat pa siya, may ambag pa siya dun sa Divine Revelation. So, preserve nila yun, nilalagyan nila ng mga copy yun. Nire-repaint nila, nagpipinta sila ng ganong itsura kung paano pininta ni Saint Luke. At yun yung nilalagay sa mga simbahan dati.